Hello po. Good morning, everyone. Morning, Nanay and Ate Junmi. Good morning po. Good morning, as all. Amen. So, ngayong araw na ito, magpuri na pa. Handa na ba tayong magpuri, magpasalamat? Yes. Pinagpala tayo sa umagang ito dahil Yes, nagising Lord. tayo na may kasiglahan na ready, excited na mulay-bulay, devotional time. Amen. So, sa oras na ito, tayo po ay magpuri. Atin pong kantahin itong, ano po yan, ate? Hallelujah. Pilipos. Pilipos chapter Lahat 2, ng tuhod ay verse luluhod. 10 to 11, na upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod at ipahayag lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa mga excited, say Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Araw na ito, hallelujah. O 14 po tayo. Hallelujah. Haba pala nito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So, like and share. Wait, 14. Tapos, may dalawang paksa po siya. Opo. Hallelujah. Yes, Lord. Ba't walang Itinaas sound ito? ang aming ang yung pangalan, Father God, ang itinaas sa kalagitnaan namin sa umagang ito. Ay, namatay. Thank you, Lord. Salamat din po. volume. Kausapin mo ang bawat isa. Kausapin mo yung nakapanood ngayon at makapanood pa nito replay, Father God, Panginoon. Kasama namin mga ka-devotional, Father God. Salamat po. Ano Hallelujah. Ano man ang mga gawa ng kaaway, hindi mo na nagumpay, Father God. Salamat po, Father God. Oh Jesus, thank you, Holy Spirit. All glory, aming inabalik sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning. Amen. Sabi ni Ate Lorna Mihares, no? Hallelujah. Salamat po. Good morning din po sa lahat na darating. Amen. And glory to God. Sige po, tayo magkanta sa Panginoon. Pastora Cherry Gavino, blessed morning din. Hallelujah. Sige po. Ni Jesus itinaas Amen. sa Yes, lahat. Sa langit at lupa, siya'y sasambahin. Halina, Shalom po. lahat ng puso, magbibigay luwalhati. Yes, sa Laguna. Halina, Mabiling mercy po lahat para sa ng iyo, labi, Ate Lorna. aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Sabi nga po na ni Ate Lorna, wow, nakamic pa. Bawat buhay na natubos, Yes, sa'yo'y maglilingkod. Bawat pusong Blessed morning, Ate isasamba, Jessica. ikaw Kayo ang magpuri sa Panginoon. aming gabay. Halina, lahat ng puso, magbibigay ng walhati. Halina, lahat ng labi, aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. One more. Hallelujah. Sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Lahat ng
Lord, ikaw ang Diyos. Panginoong Jesus, ikaw lang po ang Diyos at walang iba. Panginoon, sa tatlong persona, sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Ikaw ang hari Thank you. ko. Thank you, our Abba Father. Salamat po. Jesus, Yes. ikaw ang Yes. Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magsasabi. Lahat ng labi ay magsasabi. Ikaw ang Diyos, Jesus. Ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magsusuri. Lahat ng labi ay magsasabi. Ikaw ang Diyos, Jesus. Ikaw ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lahat ng dila ay magsasabi na ikaw ang Diyos. Lahat ng How tuhod to turn ay this luluhod. basic product into Hallelujah. this Salamat po, and this. Panginoon. Sa oras na ito, Lord, patuloy po ka naming ina-acknowledge. Kinikilala namin na kung wala yung pagsama mo sa kalagitnaan namin, wala talaga kami magagawa. Salamat Yes, po, Lord, Lord. kasabin mo po kami through sa mga salita mo ngayon. Salamat sa kapahayagan sa aming puso, sa mambulay-bulay namin ng salita, Lord. Thank you, Lord, sa mga bawat isa. Sa amin Yes, dito, Lord, sa Lord. on-site and maging sa online ngayon. Father God, salamat po. Ikaw po, Panginoon, ang aming inulhati, pinaparangalan at tinataas, Panginoon. Wala pong iba, Panginoon. Ikaw lang po. Alam namin makapangyarihan ka, Diyos, sa lahat ng mga Diyos at hari, sa lahat ng hari. Diyos na naghahari, may-ari ng lahat. Lord, Diyos na tagapaglikha. Sa langit, sa lupa, maging ang aming buhay. Wala pong amin dito. Kaya nararapat lang, Lord. Lahat ng papuri, pasalamat at paglulhati, Panginoon, sa gawain ito ay sa iyo lang namin ibinabalik. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, sabi ni Ate Celia David, si Ate Celia David is watching. Hello po, Ate Celia David. Kumusta po Blessed kayo? morning. At si Ate Let's Salcida, sabi niya, Tess de la Torre Rebella, yung mga kanyang ini-invite, no? Kanyang ina-acknowledge. Sabi po niya si Ate Nelly Madanay, no? Si Ate Nining Lago, Karen Kagahastian. Blessed morning, Lorna Mihares, Fredlin at Marifi Malabanan, Madrigal. Amen. So, salamat sa Panginoon, no? Wow, So, daming disciple at si natin. Pastora Sherry, sabi niya, Shalom po. Sabi nga po niya, uwi po ako mamaya, sabi ni Ate. Lorna Mihares, uwi daw siya mamaya sa Laguna. We're praying for your traveling Pasama mercy. Amen. Sabi ni Ate Jessica of Dayanila San Juan, blessed morning po, blessed morning din po, ate. So sa mga darating pa, Ate Lita de la Paz, no, laging nanonood dito, si Kuya Bob, na kanyang asawa ni Ate Lita, at sa lahat din po si Ate Chingfong, si Ate Tess Robiniol, Ate Celsi, at sa lahat pa pong darating na kay Ate Minda Martinez, no, salamat po, no, si Ate Olive, si Ate Tita, no, Reyes Lipardo, at sa lahat din po na darating pa ng mga kasama nating ka-devotion at sa mga nag-watch nito sa replay and even mga silent viewer. No, God bless everyone and shalom po. So ngayon po, dito na naman tayo, excited na mamulay-bulay sa salita ng Diyos. Amen. Amen. So, Yes, Lord. hallelujah. Ngayon po ay si Nanay po yung magbabasa, Nanay Mena. Inaano lang. Blessed morning po sa lahat-lahat, Lord. Blessed morning po. Tayo po ngayon ay nasa Levitico chapter 14. Ito po ay may dalawang paksa. Ang unang paksa po, paglilinis matapos gumaling sa sakit sa balat. 1. Sinabi ni Jesus kay Moises, ganito naman ang tuntunin
sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang ketong. Sa araw-araw na siya'y lilinisin, haharap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2,000 buhay at malinis, kapirasong kahoy na cedar, pulang lana at hisopo. 5. Ipapapatay sa kanya ng pari ang isang ibon sa tapat ng isang bangang may tubig na galing sa bukal. 6. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na cedar, ang pulang lana at ang hisopo. 7. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat at ipahahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. 8. Lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit. Siya'y magpapakalbo at maliligo, sa gayon ituturing na siyang malinis. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampo ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tolda. 9. Sa ika-7 araw, aahitin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y maliligo. Sa gayon, magiging malinis siya. 10. Sa ika-8 araw, magdadala siya ng 3 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan. 2 nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng 1 kalahating salop ng mainam na harena na may halong langis at 1/3 litrong langis bilang handog na pagkaing butil. 11. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng pari at sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. 12. Itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang 1 lalaking tupa at ang 1/3 litrong langis bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. 13. Papatayin ang tupa doon sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin sa loob ng lugar na banal. Ang handog na pangbayad sa kasalanan, tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, ay para sa pari at napakabanal. 14. Kukuha ang pari ng dugo ng handog na pangbayad sa kasalanan at papahiran niya ang lambi ng
ng kanyang tainga, at ang hilalaki ng kanyang kamay at paa na ng taong nililinis. 15. Pagkatapos, kukunin ng pari ang langis at magbubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad. 16. Isasawsaw niya rito ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. 7. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na pangbayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng tainga at hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. 18. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nililinis bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. 19. Iaalay ng pari ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sa pamamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos, papatayin niya ang handog na susunugin. 20. At ihahandog niya ito sa altar kasama ng handog na pagkaing butil. Sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. 21. Kung dukha ang taong maghahandog, mag-aalay siya ng isang tupang lalaki bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Kalahating salop ng harenang may halong langis bilang handog na kapatawaran. Bilang handog na pagkaing butil at 1/3 litrong langis. 22. Mag-aalay rin siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya. Ang isa'y handog para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. 23. Pagdating ng 8 araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. 24. Kukunin at itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang tupang lalaki at ang 1/3 litrong langis bilang handog na pambayad sa kasalanan. 25. Ang tupay papatayin ng pari. Kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa lambi ng kanang tainga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng maghahandog. 26. Magbubuhos ang pari ng kaunting langis sa kaliwang palad niya. 27. Isasawsaw ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang iwiwisik sa harap ng altar. 28. Papahiran din niya ng kaunting langis ang lambi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit doon sa mismong bahaging pinahiran ng dugong galing sa handog na pangbayad sa kasalanan. 29. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pangtubos sa kanya sa harapan ni Yahweh. 13.
ihahandog din niya ang 2 bato-bato o kalapati na kanyang nakayanan. 31. Ang isa nito'y para sa kasalanan at ang isa naman ay para handog na susunugin kasama ng handog na pagkaing butil. Ito ang gagawin ng pari upang linisin ang nagkasakit. 37. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong may sakit sa balat na parang ketong at hindi kayang maghandog na ukol dito. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ito po yung paghandog, no? Paglilinis matapos gumaling sa sakit na sa balat. So, meron pong ito paglilinis matapos gumaling sa sakit sa balat, at pangalawa po ang paglilinis ng amag na kumakalat sa bahay. So, dalawa kahapon po, ayun po yung tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. Ngayon, paano po to sa paglilinis? Amen at amen, sabi ni Ate Lit Salcida. No, sabi nga po ni Ate Lita, blessed morning everyone, makinig lang daw po siya. Para mayroon daw, hindi daw siya feeling well ba? No, sabi. Feeling better, no? So, sabi, ipanalangin natin si Ate Lita. No, yes, Lord, salamat po sa buhay ni Ate Lita na Yes, lagi po Lord. kasama namin ka-devotional dito po, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, may maganda pong pakiramdam siya, Lord. We declare, Father God, alam namin, Panginoon, na sa magitan ng iyong mga latay, pinagaling mo na lang lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Ngayon po, Panginoon, inilapit namin si Ate Lita. We declare complete total healing right now in the name of Jesus. Sa magitan ng iyong mga latay, pinagaling mo na si Ate Lita at si Kuya Bob in Jesus' name. Amen. Amen. No, so, no, all is well, ate. No, All is well. At salamat, at kahit na may naramdaman ay nakikinig pa din, at ito po yung nakakapagpagaling sa iyo. Amen. God bless po, ate, and Glory we declare to God. ngayon na ramdaman mo yung kaibang pagkilos ni Lord. Amen. Yes. Salamat sa Panginoon. Ang kamay ng Panginoon hindi maiksi para hindi ang Panginoon ay everywhere present po siya. Omnipresent po si Lord. No, salamat sa Panginoon sa pagsama niya sa lahat po. Sabi ni si Ate Lit Salcida, classmate Jose Piping. Ano din sabi niya? Ano yung sabi niya, mayroon siyang diyan comment. Sabi niya, classmate Jose Piping. Sa cellphone. Oo, mayroon na, giniridi ko kasi. So, Nag-stop. amen. Thank you. I am held, healthy, and strong. Amen. Yes. Thank you. No, pinagaling na. Matagal na, no, surrounded with fever like a shield si Ate Lita. No, salamat po. Amen. So, thank you. No, so ngayon po, hallelujah. Salamat sa bawat isa na nandiyan, at we pray na stay tuned hanggang sa matapos po. So, magbabasa po sa paglilinis ng amag, na sabi niya dito, amag si Ate Junmin, no? Na kumakalat sa bahay. Basa ka. Sige po. Ayun. Natapos na siya. Ang paglilinis ng amag na kumakalat sa bahay. Verse 33, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, pagdating ninyo sa Kanan, sa lupaing ibibigay ko sa inyo, at magkaroon ng amag na kumakalat ang bahay na titirahan ninyo. Verse 35, kailangang ipagpaalam agad ito sa pari. Verse 36, ipapaalis ng pari ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magsiyasat. Kung hindi ituturing ding marumi ang mga bahay na naroon. Pagkatapos, papasok na siya upang masiyasat. Verse 37, kung makita niyang
may mga palatandaang bahid sa mga dingding, maging ang kulay ay berde o pula. Verse 38. Lalabas agad siya at 7 araw niyang ipasasara ang bahay na iyon. Verse 39. Babalik siya sa 7 araw at kung may bahid ay humahawa sa dingding ng bahay. Verse 40. Ipapabakbak niya ang mga batong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan sa tambakan ng dumi. Verse 41. Ipapabakbak din niya ang palitada sa loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura. Ang lahat ng duming makukuha. Verse 42. Ang mga batong binabakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay, matapos gawin ang lahat ng ito. Verse 44. Magsisiyasat muli ang pari. Kung ang amag ay kumakalat, ipapahayag na niyang marumi ang bahay na iyon. Verse 45. Ipasisira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bayan sa tapunan ng basura. Verse 46. Ang sino mang pumasok sa tahanang iyon habang nakasara ay ituturing na marumi hanggang gabi. Verse 47. Ang sino mang kumain o matulog doon ay dapat magbihis at maglaba ng damit na kanyang sinuot. Verse 48. Kung makita ng pari na hindi naman kumakalat ang amag pagkatapos palitadahang muli ang bahay, ipahayag niyang ito'y malinis na. Verse 49. Upang lubos itong luminis, kukuha ang pari ng 2 ibon, kapirasong kahoy na cedar, pulang lana at hisopo. Verse 50. Papatayin niya ang isa sa mga ibon at ang dugo nito'y patutuluin sa isang bangang may tubig na galing sa bukal. Verse 51. Ang kapirasong cedar, ang pulang lana ay ang hisopo, at ang buhay na ibon ay itutubog niya sa banga. Pagkatapos, wiwisikan niya ang 7 beses ang bahay. This verse 52. Sa gayon, magiging malinis na ito. 53. Pakakawalan na naman niya ang kaparangan
Pakakawalan niya sa kaparangan ang bahay na Ang buhay. ang buhay na ano na ibon. Buhay na ibon. Amen. Ang Hallelujah. buhay na ibon. Patapos. Sa gayon matutubos ang bahay at muling ituturing na malinis. Verse 54. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na parang ketong at pangangati. Verse 55 sa amag sa damit o sa bahay at verse 56 last verse sa namamaga o anumang tumutubong sugat. Verse 57, last verse. Ito ang mga tuntunin upang malaman kung ang isang tao o bagay ay malinis o marumi. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Natapos din ang pagbabasa natin. Ano po? Wala rin ang God aking bless sakit. po. Hallelujah. Sabi ni Ate Lita Dilapas, Amen. Sabi ni Ate Let, Amen, Amen. Sabi naman ni Ate Jackie. Hello po Ate Jackie. Blessed morning. Sabi niya, blessed morning po, Pastora Virgie, Dr. John Min, Nanay Mina at sa lahat. Blessed morning din po. No, si Ate Ching Fong Blessed is morning watching din po. or special bless. Watching din po siya. Amen. At nandiyan pa din sila. Si Ate Karin, Kagahastian. Si Ate Lorna, nandiyan pa din. Ano po? Salamat po. Blessed morning. And ngayong araw na ito po yung paglilinis kahapon about sa sakit sa balat na kung ito po ay napatunayan na ito'y nakakahawa at dumadami yung pumuputi at tagos sa balat, ang sakit nila ay ito'y nakakahawa at ibinubukod po sila. Ngayon po, paano po linisin? Ito po yung mga ang atin pong context ngayon sa paglilinis po. No, sa paglilinis po kung paano po malinis mga atong mga sakit. Kung nalinis na sila, meron din pong dugo ng kung ito ay may kaya sa buhay, 3 tupa. Ang isa ay ihahandog, ang isa po, no? So 3 tupa po ang kailangan. Pero kung ano naman, ito'y dukha, sabi nga po doon, no, kung dukha naman, no, ito yung natandaan ko, mayroon din pong paraan ang sila para po makabayad. Amen. Sabi po nga din na dito, kung dukha ang naglilinis, sabi niya kung dukha ang isang may sakit at nililinis na pagka 7 araw, pagka 8, sabi nga din dito, kung dukha ang taong maghahandog, mag-aalay siya ng isang tupang lalaki bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan, kalahating salop ng harinang may halong langis bilang handog sa pagkaing butil at 1/3 litrong langis. Mag-alay rin siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya. So, kung dukha naman, meron din pong paraan sila yung time na yun. Ang Panginoon naman ang nagpababa nito. Kung ano naman, kung dukha, meron ding ano din, parang iniangkop lang din sa makakaya niya. So, no, mag-aalay na siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya. Ang isang handog para sa kasalanan at isa'y handog, no, nasusunugin naman ang isa. So, yun po, no, yun po yung, kung gumaling na sila, patunayang malinis na may ihandog silang dugo ng isang tupa or bato-bato or kalapati, sabi dito. So, sa 8 araw, sabi nga po dito sa verse 10, sa 8 araw, magdadala siya ng 3 tupa. Kung may kaya, 3 tupa ang dadalhin niya. Kung hindi naman kaya, gaanong may kaya sa buhay, ano po, ang kanyang dadalhin ay 1 tupa lang. No? At saka dung 2 kalahating, 2 bato-bato or kalapati, pero mayroon ding 1/3 na litrong langis, no, sa kanya. At ito po ay talagang nila ritual po sa kanila ito. At pagka naman sa amag sa bahay, ang pagka 7 araw, tapos mapatunayan na wala na yung mga amag, kailangang
magwisik-wisik ng 7 bisis po no ng dugo ng ibon. At ang isa pakawalan sa pagkawalan kung ang buhay, sabi nga po niya, yung buhay sa gayon, magiging malinis na ito pag pakakawalan naman niya sa kaparangan ang buhay na ibon. Yung isa papatayin, yung isa pakakawalan. So, ganun po yung paraan nila. So, ito po talaga, foreshadowing about Jesus. Kasi, dugo pa din ang ginamit sa paglilinis ng mga sakit, ng mga amag. So, ito po ang kahalagahan sa blood of Jesus. Ito po ang kahalagahan bakit si Jesus ay talagang nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa para magkatawang tao, para linisin po ang ating kahit na mga sakit natin. Ano po, tingnan nyo po, pati sa mga sakit, nakita nyo po na dugo ang kailangan. At Amen. yung dugo na ito ay hindi, temporary lang po. Yung dugo ng mga hayop, pero ang permanent na dugo na naghandog sa ating kasalanan na wala nang ulit-ulit pa, dugo ni Jesus. Amen. Diba? Foreshadowing pa din yung Levitico, puro foreshadowing. O ibig sabihin, progressive revelation, tungkol kay Jesus pa din. Ano po, dugo tingnan mo po, kung paano po makikita natin na dugo ang kailangan. Dugo ang kailangan nila sa mga handog, na paglilinis pa din, pag ikawalong araw, magdala ng mga ganito, pag nalinis na, pag natumanayang malinis, pero maghandog pa din sila para sa buong kalinisan ng kanilang katawan, no, na nagkasakit, tapos inihandugan ng dugo. At pati na ng mga amag sa bahay, palitidahan, pag wala na yung amag, saka na, wisik-wisika na, pag 7 bisis ng dugo ng ibon. Ano po, so, talagang tayo po ay makikita mo kung gaano kahalaga ang blood of Jesus. Gaano kahalaga ang blood of Jesus sa ngayon. Dahil noon, ganito po sila naglilinis, kalinisan. So, dahil nga po ang blood of Jesus ay pinakabanal at wala nang iba, so wala na pong ganitong ritual naman ngayon. No? Hindi na po. We apply lang natin ang blood of Jesus sa bawat bahay, na sa lahat ng ating mga protection sa bahay, protection sa mga ating sakit at karamdaman, no, i-apply lang po natin ang blood. Yan po ang pinaka ang naglilinis talaga sa lahat sa atin, no, ang blood of Jesus, no. So talagang tayo ay parang noon hindi natin to naunawaan. Pero ngayon naunawaan natin gaano kahalaga. Sabi nga po ni Ate Karen, good morning po, ni Ate Lita, sabi niya, amen, no, amen. So, sabi na Ralph Waldo, sabi niya, Ralph Waldo Silaw is watching also. And blessed morning po, Brad, no, welcome to the devotional time. Ano po, sabi nga po dito, ang Levitico chapter 14, verse 1 to 7, ay naglalaman ng mga tuntunin ng Diyos kay Moises tungkol sa paglilinis ng taong gumaling sa malubhang sakit sa balat. So kahit gumaling, kailangan pa ng paglilinis ng dugo. Ano po, na tinatawag na ketong o parang kitong, no? At ang paglilinis sa mga bahay na may amag o sakit. Pati mga bahay na may amag pala, nasakit pala. Yan, ano po, no, tingnan nyo po dito. Ano po, para sa mga Christian, para sa ating mga Christian, ang kabanatang ito ay hindi na literal na sinusunod. No, hindi na natin to literal na nag-aalay pa tayo ng mga dugo. Ano po, literal na sinusunod, sabi dito, bilang batas. Hindi na to batas na sa kalinisan, kundi tinitingnan bilang isang malalim na larawan o type of shadow, foreshadowing po. Type of shadow, larawan ng espiritual na paglilinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang iba po, no? So, ang biblical context na lumalago na kaalaman ng lumang tipan, sakit bilang simbolo ng kasalanan sa lumang tipan, ang malubhang sakit sa balat ay naghihiwalay sa tao, sa lipunan at sa pagsamba sa Diyos dahil sinisimbolo nito ang dungis at sirang kalagayan ng tao dulot ng kasalanan. Ano po, so yung sakit noon, kung may mga sakit, hindi din makapagsimba, lalo na pong sakit sa balat. No, kaya ibig sabihin inihiwalay talaga noon. At kung gumaling naman sila, kailangan pa din nila na linisin. Pagka 8 araw, sa pagaling nila, linisin po ng dugo ng hayop. Ano po, so may paghandog, may ritual. So
Ang papel ng pari, ang pari ang sumusuri kung ang tao ay magaling na at nag-aalay siya ng sakripisyo upang maibalik ang tao sa komunidad. Bago pa siya makaibalik sa komunidad, mag-aalay pa ang pari na may mga ritual, yung 3 tupa. Kung siya may kaya sa buhay, 3 tupa ang dalhin niya. Kung siya na may hindi masyadong may kaya, 1 tupa lang at 2 bato-bato o kalapati. No, mayroon talagang paraan para makapaghandog sila. Ganun ang Lord. So ang ritual ng 2 ibon at langis, may 1 ibong pinapatay sa ibabaw ng bukal ng tubig at ang isa na may buhay na ibon. No? So, kasama ang kahoy na sidro, pulang sinulid at isupo ay isasawsaw sa dugo at ipapahid sa taong nililinis bago paliparin. Paliparin yung isa. So, sa atin, para sa mga naniniwala kay Kristo, ang mga ritual na ito ay tumuturo kay Jesus sa Ebanghelyo. Si Kristo ang ating tagapagpamagitan at pari. Yung pinakapunong pari natin ngayon ay si Panginoong Hesukristo. Kung paanong ang pari ay lumalabas sa kampo upang puntahan ang may sakit, si Jesus ay bumaba mula sa langit at lumabas na sa kinalagayan ng mga makasalanan upang tayo ay iligtas. Amen. So ang dugo at ang kalayaan, ang 2 ibon, ang 1 ibon na pinatay at sumisimbolo sa kamatayan ni Hesukristo para sa ating mga kasalanan. Ang 1 ibon naman ay pinakawala na sumisimbolo sa kanyang pagkabuhay na magmuli. 'Di ba? At ang ating kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. 'Di ba yung isa pinakawalan, pinalipad, no? So, may pagkabuhay ni Jesus, kalayaan para sa atin. Kasi kung si Jesus ay nanatiling patay, wala pong totoong kaligtasan natin. Pero si Jesus ay buhay. Nabuhay siya, 3 araw lang po siya na talagang namatay. Hindi po namatay forever si Jesus. No? So, yun po yung kanyang testimony na tayo po ay talagang kung hindi siya nabuhay, wala din po natin, walang kaligtasan din po sa atin kasi ang pagkabuhay niya nagpatutuo na siya talaga ang Diyos. So ang pagpapahid ng dugo at langis, ang pagpapahid ng dugo sa tainga, kamay at paa, talata 14, no, sabi nga dito sa hinlalaki ay nagpapakita na ang buong buhay ng tao ang kanyang naririnig, ginagawa, pabamanalin at ang kinin ng Panginoon. Ang langis naman ay lumararawan sa kapangyarihan at patnubay ng banal na espiritu na ibinibigay sa isang bagong nilalang. Bagong buhay, matapos linisin ng tao ay kinakailangang maligo at magbago ng damit sa bagong tipan. Ito ay katumbas ng sinasabi sa 2 Corinthians 5:17 na ang sinumang na kay Kristo ay isang ng bagong nilalang. No? Ang lumang buhay ay lumipas na at ang bago ay dumating na. If anyone is in Christ, is a new creation, the old has gone and the new has come. So, ngayon po ito pong ating binabasa ngayon sa Levitico, paglilinis sa pamagitan ng dugo. Ngayon po sa ating buhay, dugo ng mga hayop noon, pero ngayon dugo ni Jesus. Kailangan talaga nating magsuko ng buhay sa Panginoon para malinis ang ating mga kasalanan. Yes, may nag-alay na, no, sa Romans 5:8 na hindi pa nga tayo sa makasalanan pa tayo, may namatay para sa atin at nag-alay ng kanyang buhay si Jesus. So, sa ating buhay ngayon, kailangan talaga natin ng totoong pag-surrender sa Panginoon para malinis na po lahat ng ating mga sakit, karamdaman, mga hinanakit, lahat po 'yan, no? Sa spiritual na sakit at mga physical na sakit, walang hindi kaya ng Lord, no? Amen. So, lahat po kung magsuko tayo ng buhay noon, dugo ng hayop ngayon. Matagal na po tayong binayaran ng dugo ni Jesus. Ang atin lang po na mananampalataya po tayo. Dugo ng tupa, dugo ng ibon noon, no, na iwisik-wisik doon sa may mga amag, na doon iwisik-wisik doon sa may mga sakit at karamdaman. Pero ngayon po, ang gusto lang ni Lord, magsuko tayo ng buhay. Kilalanin natin ang dugo ni Kristo na naghandog na para sa atin. Inihandog na, inialay na. Ang atin na lang po, lalakaran na lang po natin.
apply natin lagi ang blood of Jesus sa ating mga buhay. No, tingnan natin lagi yung cross. So, may nagbayad na sa ating mga sakit, may nagbayad na. No, binayaran na yan matagal na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, sa pamamagitan ng sa kanyang dugo. No, wala na yung mga sumpa sa kahirapan, sumpa sa sakit at karamdaman, no, sa kanyang mga latay, sa dugo na inihandog, yung kurunang tinik, na iyon palang kurunang tinik, yung mga mayroon pala yung yung may lason yun eh, kaya yung dumadaloy na dugo doon, yun po yung nag-aalis sa sumpa ng ating kahirapan. So dapat hindi na tayo magsasabing mahirap tayo, dapat wala tayong sasabihin ganun, kasi sabi nga po ng Bible, si Jesus ay nagiging dinaanan niya ang pagiging mahirap para tayo po ay yumaman. Amen. So ibig sabihin nito, lalakaran po natin yan, kung anong dinideclare natin, yun po yung mangyayari sa ating buhay. Yes, No, Lord. kahit hindi mo pa nakita yung faith mo, Amen. yung faith Nangyari mo, na. yung faith natin, kaya kailangan na tayo po ay lumakad na masaya sa mundong ito, no? Marami man tayong pinagdaanan, pero dadaanan lang natin yan. Isa lang yan sa proseso. Yes. Titingnan lang ni Lord kung gaano tayo nananampalataya. Yes po, blessed morning po, Pastora Virgie, Ate Junmi, Nanay Mina, at sa lahat. Blessed morning din po. din po. Sabi ni Ate Lita, Amen. No? So sa ating buhay ngayon, paano natin lalakaran ang mga Tess bagay na ito? Robinion, yan. Oo, yes, si Ate Tess Robinion. Opo. So, salamat sa Panginoon. Sige po, Nanay, paano mo to naunawaan ang mga salita na ito? Ang haba po na 1 to 57. Ang haba na ngayon. Opo, salamat po. Dito po sa napag-aralan natin kahapon at napag-aralan natin ngayon, dito po ay iisa ang kaparaanan ng paglilinis. Yes, ito man ay sakit sa balat, paglilinis sa mga mantsa, paglilinis ng bahay, ito po ay mga siyado lamang. Sa totoo po, sa ngayon, hindi po yung mga yan ang nililinis. Ang nililinis po ay ang ating puso. Yes. Ang paglilinis noon at paglilinis sa ngayon, una, sabi ko yung una ay yung binabasa natin, foreshadowing lamang, pero sa ngayon, na tayo ay narito na sa bagong tipan, ang tunay na po na naglilinis sa lahat ng mga bagay na yan ay ang dugo ni Kristo. Napakapalad po natin dahil talaga ang kaisa-isang anak ng Ama na si Jesucristo ay ibinigay sa atin at ang kanyang buhay, ang kanyang naging kaisa-isang pangtubos, ang kanyang banal na dugo, ang naglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Yes, dapat tayong laging handa na maglinis at kung nagkakasala tayo, pasalamat tayo ngayon, hihingi lang tayo ng kapatawaran sa nagawa nating kasalanan. Kung tao sa puso, talagang tayo ay papatawarin. Noon talagang kinakailangan na meron kang ihahandog. Ngayon, para sa akin, ang dapat nating ihandog ay ang ating pusong malinis. Maging tapat tayo, matutong humingi ng kasalanan at talagang magpasalamat. At talagang magpasalamat dahil sa dugo ni Kristo, tayo ay ligtas na. At ang napakaganda, tayo ay ligtas na, pinagaling sa lahat ng mga sakit at karamdaman, lahat ng sumpa, tapos na. Ika nga, isuot natin ang baluti ng Panginoong Diyos at yan ay ang banal na salita ng Diyos. At tayo ay maliligtas. Salamat, ika ko nga, salamat muli. Kung akong sa ngayon ay katulad pa rin noon, napakahirap na bagay magawa. Kahit na ika man ay noon ay yung mga may kaya talagang malalaki, mga malalaking mga hayop ang ihahandog, kahit na pa yun noon ay ganoon lamang na malalaki talaga. Kung sa ngayon, Lord, ngayon nga po, pagbili na lang ng kalapati, mahal na rin po ang kalapati at mahirap pang maghanap ng bato-bato. Salamat sa Panginoon Diyos, wala nang mga buhay na hayop na maghahandog tayo ng dugo ng lahat ng mga yon.
Salamat po sa inyo, dakila naming Ama. Yes. Kayo ang napakadakila sa lahat ng Ama, ang inyong kaisa-isang anak, ang ginawa ninyong pangbayad sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen. Salamat po sa banal na dugo nyo, mahal na Panginoong Hesukristo. At aside sa kami ay pinatawad nyo na, napakaswerte po namin sapagkat kami ay inangkin nyo na ring anak. Amen. Salamat po. At si Hesukristo na kaisa-isa ninyong anak, marami na po kayong anak ngayon. Kami na inyong lahat na pinili at hinirang. Kaya dakila naming Ama, salamat sa inyong kadakilaan. Salamat sa dugo ng inyong bugtong na anak na si Jesus, na kaisa-isang anak hindi nyo inalintana na mawala sa inyo, pero ang pagkawala ay 3 araw lamang. Kaya dakila Amen. naming Ama, salamat. Amen. Salamat sa napakadakilang dugo ng inyong bugtong na anak na ipinangtubos sa lahat sa amin, sakit, karamdaman, at lahat ng mga masasamang sumpa. Yes, Lord, tinapos na niya. Kaya salamat, wala na kaming dapat alalahanin, basta kami lang ay talagang tunay na magpakatotoo. Amen. Sikapin na laging malinis ang aming mga puso. Yes, puso na siyang talagang bukal ng pagmamahal. Kaya salamat po, Lord. Salamat po, salamat po. Wala na kaming aalalahaning bibiling mga tupa, guya o kung ano paman. Basta kami ay magpakumbaba at kayo ay kilalanin. Dakila naming Panginoon. Salamat Amen. po. Amen. Salamat po Nanay Mina sa powerful din na insight. At ikaw Ate Junmin, paano po ito naunawaan? Hallelujah. Sige po. Para tayo Ito bago. mga amag at mga sakit sa balat, noong unang panahon pa, ngayon ay meron din namang nakakaganon, pero madali nang gamutin. At yung mga amag naman sa damit at sa bahay, tayo na rin na naglilinis at wala nang epekto sa ating mga katawan, basta malinis lang yung mga puso natin. Kasama na din doon yung linis sa ating pang kalahatan, sambayan at sa puso. Amen. At sa lahat ng mamahal at sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos, ay hindi naman tayo pinababayaan. At tuwing tag-ulan lang naman yun lumilipas yung mga amag na yan. At saka, bakit kaya ganun? Pag tag-ulan, talagang nakikita yung iba't ibang uri ng amag sa damit, sa bahay. Siguro pinapakita rin sa atin na tayo ay hindi na katulad nung unang panahon na talagang tayo ay maghahandog pa. Ngayon ang ihandog na lang natin ay ang ating sarili. At isubo ang sarili sa Panginoon at kaya linisin ang sarili, isip, puso, lahat ay kung may bibigay natin sa kanila ay ibigay na natin, iluhod na natin. At hindi na tayo bibigyan pa ng anumang sakit, pero bibigyan pa rin, dadyan pa rin ang tukso sa paligid natin. At yung tukso na yun ay kung madama natin ay mawawala rin sa pamamagitan ni dugo ni Kristo, na hindi tatagal sa atin yung mga tukso na yun. At talagang siya ang mag-aalis sa atin. At Amen. siguro nga pag tayo ay halimbawa may kasalanan, talagang pag nagkakasala ay may pagpapalo at pagpapala. Ay pag humingi ka ng tawad sa kasalanan, talagang mayroon kang pagpapala. Tulad na dito nga, nadama ko din yung mga ganun. At sa pagpapala naman na yun, ay ibibigay din ng Panginoon basta makapagtiis lang tayo sa Kanyang at may oras na ibibigay sa atin ang ating mga gusto kung natutupad natin yung ating mga tuntunin niya na katulad niya dito, ang tuntunin ng noong araw ay maghandog.
ay tayo ay manampalataya lang ngayon at manalangin, mag-worship, magmulay-mulay sa kanyang mga salita, ay katulad na rin nung unang panahon kasi mahirap din kaya lang sa pag ikaw ay nalilibang talaga sa ibang bagay, eh hindi mo na malalaman na hindi nakakalimot ka na pala sa pagmumulay. Kailangang ilagay natin lagi sa araw-araw sa puso natin na tayo talagang nananampalataya sa Kanya at hindi nakakalimot sa Kanya at laging manalangin sa pagkain man o sa bag matulog, pag-aalis, lahat ng oras ay kailangang nasa isip natin ang ating Panginoong Hesus at para tayo madalan niya, maakay niya sa paanan ng kanyang amang makapangyarihan, Abba Father God. Salamat at may tagapagtanggol naman tayo para sa ating sarili ay siya ay nariyan at siya ang hahawak sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu at sa kanyang kaisa-isang anak na tumubo sa ating mga kasalanan. Salamat po, Amang Jesus. Amen. Salamat po Ate Amen. Junmin, Salamat. Amen. Hallelujah. Yes. Ngayong araw na ito, tayo po talaga tinuturuan na talagang napaka-bless natin ngayon. Hindi na natin yung gagawin Amen. dahil Amen. may isa nang naghandog. Pati nga po Amen. sa mga sakit at karamdaman, package na po yan. Ang tinitignan noon talaga physical, talagang pati physical, talagang tinitignan, pati yung mga amag. Lahat. Pero ngayon, hindi Yes, na Lord. yan kaparti sa kaligtasan. Ang pinakatitignan ngayon, ang ating sakit sa ating spiritual o sa ating kaluluwa. No? So, ngayong araw na ito, yung puso po natin, dapat yun ang pinakamalinis ngayon. Amen. Yung pagtanggap natin sa Panginoon bilang Hari, Panginoon, tagapagligtas, yung paghahari ng Diyos sa puso po natin, yun po yung pinakamahalaga this time. Hindi na po yung mga ganung mga ritual, kasi natapos po yun noong naghandog na po ang Panginoon sa kanyang sariling katawan, si Jesus, sa cross, Yes. at yung Ating dugo anak. niya, yung mga latay niya, yun ang nagputol sa lahat ng sumpa, sa mga sakit. Amen. Thank you, No, Lord. lahat na pinutol na po niya, pati Thank mga you po, Lord. kasalanan. Thank Ang you, atin na lang Lord. po, Thank you, mananampalataya na lang po tayo ngayon. Amen. Amen. Salamat at we pray na naunawaan natin na ganun po pala kahalaga ang dugo ni Jesus. Amen. Kasi wala na yung mga hindi na natin ginagawa. Ito po ay temporary sa panahon ng mga Israelita noong hindi pa dumating si Jesus sa mundong ito. Hindi pa siya nagkatawang tao. And salamat sa Panginoon. We pray na talaga tayong lahat ay naunawaan sa pagdidevotion. No? Sa araw-araw nating pagdevotion, araw-araw nating Yes, naunawaan Lord. Yes, ito. Lord. Parang excited na tayo. Ano pa ang kasunod? Ano po? Excited. Para bang isang teleserye na araw-araw natin inaabangan. Ganun po yung Amen. devotional time. No, pagka tayo ma-inlove na sa salita ng Diyos, wala na pong makalusot sa atin na gawa ng kaaway. Kasi Amen. ito po, ang salita ng Diyos ay sword of the Spirit. Ito ay espada sa ating espiritu na kahit ano pa man ang mga mayroon tayong panlaban, no? Amen. Talagang kailangan ang ating espada ay talagang espada sa espiritu ay dapat yung ano ang pangalan noon? Makinis na makinis. Hinahasa lagi. Matalas. Kasi ito po ay nahasa sa everyday natin na pamulay-mulay. Yes. Dahil sa inyong banal na salita. Amen. Hindi to kakulangan o hindi to Yes, to kabawasan sa ating time. Ito yung pinaka-the best na time na tayo makarinig sa salita ng Diyos. Yes. Sa ganitong Amen. oras Glory and to everyday, God. nandiyan pa din mula kanina hanggang ngayon. Naknalis ko yung mga nandiyan si Ate Let Salcida, Ate Lita de la Paz, Ate Ching Fong, Respicio Bless, Ate Tess Robinyol, Ate Lorna Miharis, Ate Jessica, Ate Karen, Ate Jackie, no? At Ate Amen. Celsi, amen. Also, sa lahat pa po, sino po si Karen Kagahastian, amen. So, yun po, atin na po yung so we pray, ipanalangin natin kung may mga prayer request po tayo, pwede nating isulat, so sa mga darating pa po, no, yung kini-comment ni Ate Lit Salcida, kanyang mga friend, amen, na ini-invite din po niya dito, no, so si Ate Karen at si Ate Lorna ay invite niya at saka si Jackie at sa mga lahat pa si Kuya Ferdley na magnunood lang po nito replay at si Ate Ning Lago, no, at no, salamat po sa inyo, si Lord po ang magpapala sa inyong lahat diyan
No, si Ate Tess Robinho, patuloy natin ipanalangin yung kanyang recovery ng kanyang anak na si Dr. Harty, and sa kanyang good health and protection din po, no, si Ate Litzel Sida, sabi niya amen, hallelujah. Yes, no, so tayo po'y manalangin ngayon at sa traveling mercy po ni Ate Lorna Mihares, papunta niya sa Laguna, no. So sige po, sabayan natin sa panalangin, o tayo din po lahat, no, pati kayong sa kabilang screen na yun, ay manalangin po tayo sa isa't isa. Yes, Lord. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa buhay po ni Atilit Salcida at buong Salcida Madrigal family, salamat po, Panginoon, na siya po ay pinagaling na, pinalaya na sa sakit at karamdaman, at blessings upon blessings sa kanyang 5 anak, sa kanyang kasama sa bahay, lahat po, Panginoon, na mga friends niya, Lord, ay pinagpala mo na. Salamat po, Amen. Panginoon, gamitin mo siya mightily, tuloy-tuloy po, Panginoon, nagpa-fire ang kanyang puso sa mga pag-invite niya po, Panginoon, sa mga dito po, Panginoon, sa pag-disciple niya, pag-share niya ng Jesus Agenda. Salamat po, Panginoon. Amin pong ipinagkatiwala ang lahat ito sa iyo, Panginoon, sa buhay ni Ate Salcida, buong Madrigal family, Salcida family, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And sa buhay din po ni Ate Lorna Mihares, Lord, salamat sa pagbiyahe niya papunta sa Laguna ngayon, Father God, praying for traveling mercy. Salamat po, Panginoon, ng lahat po ng lakad na niya ay all is well, and we pray po, Panginoon, para sa kanyang 2 anak, kay Axel, kay Ivan, Father God, tuloy-tuloy na mga pagpapala and promotion sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo, covering of your blood, Panginoon, sa buong pamilya, at pag-isahin mo sila, Panginoon, anak at magulang, Panginoon, sa iyong pagmamahal. In Jesus' name. Amen. At sa buhay din po ni Ate Lita, Kuya Bob, tuloy-tuloy po nakagalingan ni Ate Lita. Panginoon, salamat po. Ano man ang mga nararamdaman niya, bayad mo na yan sa cross, ng yung dugo, ng yung mga latay. Ngayon palang kiniklaim na Lord, hallelujah, she is healthy, healthy and strong. Sila ni Kuya Bob. Salamat po, Panginoon, Lord, sa complete total healing ng mag-asawa. And gamitin mo po sila matili mahabang buhay, walang sakit karamdaman, at open heaven Amen. po para sa Amen. kanila, Lord. Yes, In the Lord. name of Jesus. Glory Amen. to Hallelujah. God. Yes. Thank you din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Tess, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay pinagaling na sa kanyang Amen. mga aksidente na injury ang kanyang katawan. Lord, in the name of Jesus, pinagaling mo na siya. Salamat sa kagalingan. Amen. And Lord, salamat po, Panginoon, sa kanyang buong pamilya. Pinagpala mo, pinagaling mo, at sa kay Dr. Harty, Panginoon, na fast recovery sa kanyang operation. Lord, Panginoon, salamat. Walang mga infection sa kanyang mga laboratory test. Lord, Panginoon, maging negative na po. At Lord, salamat, Panginoon, na dahil sa iyong mga latay, pinagaling mo na ang buong pamilya nila. At Lord, open heaven sa lahat ng mga gastusan ay, Lord, ikaw po yung nag-provide sa buhay ni Ate Tess at buong Robinol family. Panginoon, mga anak, apo, Panginoon, salamat po, manugang niya. Salamat po, Panginoon, pinagpala mo sila, buong Robinol family, in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. And even, Father God, sa buhay po ni Ate Jessica, tuloy-tuloy na po na kagalingan sa kanyang asawa, anak, Father God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan nila. Open heaven para sa kanila, kingdom favor, Panginoon. Lord, lahat ng aspito ng kanilang buhay ay pinagpala mo na, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. And we pray din po, Panginoon, sa kanyang kay Ate Olive Dilapa, sa buong kabahayan po niya, sa kanyang business din po, Panginoon, kung saan si Ate Jessica ay nagtrabaho itong sa Mr. Suave Saron. Lord, tuloy-tuloy po, Panginoon, na increase sa kanilang negosyo, Father God. Salamat po, Panginoon, na gamitin mo din po sila mightily na marami pang makakilala sa iyo sa lugar ng kanilang lugar ngayon, Panginoon, sa Bulacan, San Miguel, Panginoon. Hallelujah. Ito'y taos-pusong panalangin sa pangalan ni Jesus. At kay Ma'am Carol Parulan din po, Panginoon, na naging busy po siya sa kanyang bilang isang teacher, pero palagi namin siyang pinapanalangin dito, Lord. Salamat, Lord. Even makapanood man siya dito replay, Lord, Panginoon, kasama namin sila sa panalangin ng buong pamilya ng Parulan family, and even, Father God, Panginoon, ang kanyang buong mga kung saan po siya, Panginoon, nagtuturo, Panginoon, yung mga tinuturuan niya, Lord. Salamat sa protection po sa mga kabataan, lalo na po sa Lord, sa buong softball team din po, Panginoon, lahat ng mga
pagwawagi nila, victory, sa kanila pong katagumpayan, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, nagbibigay, kaya lahat ng ito ay binabalik sa iyo. Papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. We pray din po, Panginoon, para kay Ate Karen Kagahastian, Lord. Salamat po, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay patuloy dito na mulay-bulay, Father God. Patuloy po, Panginoon, na mangusap ka sa buong pamilya nila, Lord, Kagahastian family, sa kanyang asawa na isang seaman, Panginoon. Salamat sa protection sa mga pagbiyahe. Salamat sa kanilang buong mag-asawa na iniingatan mo at ang buong pamilya nila. Thank you, Lord, sa surrounded with favor sila, Lord, like a shield, Panginoon, at ang buong pamilya. Salamat, tuloy-tuloy na po na pakikinig dito, Father God. Meron silang mga bagong kapahayagan sa iyo nang gagaling, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And even, Father God, kay Ate Ching Fong, salamat sa complete total healing niya, Lord. Ngayon, Panginoon, pinagaling mo na siya, yung sakit, wala na siyang nararamdaman dahil, Panginoon, ikaw yung nagpapagaling sa kanya sa pamagitan ng mga latay, Panginoon. Pinagaling mo na si Ate Ching Fong at buong pamilya nila po, Panginoon, nagkakaisa sa pagpupuri, pagpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Sunod na po yung mga blessings na pinipray niya sa mga pagbiyahe niya, Panginoon, yung desire niya, Panginoon. Ikaw yung magtagpo nito, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay din po, Panginoon, hallelujah, sa lahat po kay Ate Celsi. Ate Celsi, sa kay dalawang niyang anak po, Panginoon, Lord. Panginoon, hallelujah, si Lizel, si Ma'am Beverly, salamat po, Panginoon, sa pag-iingat sa kanyang mga apo. Thank you, Lord, tuloy-tuloy po sila po, Panginoon, pinagpala. Lord, we pray, Panginoon, na Lord, transformation din po sa buong pamilya niya. Lord, yan ay sa Bala family. Ang salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng pag-iingat mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Kami din po dito, Panginoon, kay Nanay Nina, Lord, kay Tatay Norbing, salamat po, Panginoon, sa harmonious relationship nila po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, pinag-isa mo sila sa pagmamahal mo. Thank you, Lord. Gamitin mo po sila mightily. Salamat, Lord. Lalo po silang pagpalain na pinagamit nila ang house na ito, Lord, para sa iyong mga gawain, Lord. Salamat po, Panginoon. Ano yung tinanim nila sa amin, ibalik niyo sa kanila. Siksik, liglig at umaapo na mga pagpapala, Father God, in the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon. Hallelujah. Kaya Ate Jun, sa buong pamilya din po niya sa Korea, dito din po sa Samba. Salamat po sa pag-iingat nila at kaligtasan sa buong pamilya at lahat ng mga desire niya, mga blessings na pinapanalangin pa niya, Lord. Panginoon, hallelujah, ikinatagpo mo na, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat din po, Panginoon, na makatapos din po siya sa LGFTS training, Lord. Lord, wala pong imposible sa iyo. Patuloy din po kaming nanalangin sa lahat-lahat ng gusto niyang desire pa sa kanyang puso, Panginoon. Ikaw lang naman na nakakaalam. Lord, salamat. Gamitin mo po siya mightily sa kanyang edad. Tuloy-tuloy na po, Panginoon. At hindi na po siya, Panginoon, manghihina sa mga pagsubok ng kanyang buhay ngayon. Salamat po. At dadaanan na niya yan. Alam namin, Panginoon, na siya po, Panginoon, magtatagumpay kasi kasama ka po, Lord. Salamat po sa buhay ni Ate Junmin, Rolando, Kim family, Father God, Joy family, in the name of Jesus, maging sa buhay din po ni Ate Gina Ranien. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagsubok niya na malalampasan niya dahil kasama ka po niya. Patuloy namin ipinapanalangin makatapos yung dalawang anak niya, si Julo, si Jamaica, yung pagbiyahe uli sa kanyang asawa, ano na po, Panginoon, abroad na po, Panginoon, in the name of Jesus, na pangalan nun? Roweno. Roweno, Panginoon, in the name of Jesus, salamat po. Magiging sasakay na naman din siya sa barko bilang seaman. Salamat po, Panginoon, sa good health and protection din po sa kanyang asawa, Panginoon. Salamat sa buong Ranin family, pinagpala sa pangalan ni Jesus. Amen. And we pray din po, Panginoon, sa lahat po na nakapanood ngayon na hindi man namin nabanggit yung pangalan. Kay Ate Jackie Bagabaldo, kay Atsun Bagabaldo, salamat sa complete total healing. Salamat sa blessing sa kanyang mga anak, Father God, sa kanyang anak, nag-isa lang yung anak, sa kanyang apo. Salamat po, Panginoon, pinagpala po sila dahil ikaw yung inuuna sa umagang ito. Thank you, Lord, sa buhay ni Ate Jackie, Kiatsun Bagabaldo at buong Bagabaldo family, in Jesus' name. Amen. And salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Tita Reyes Lipardo at ang kanyang dalawang anak, si Simon, si Sam. Salamat po, Panginoon, sa lagi niyang papanood dito. Lord, mayroon siyang kapahayagan sa kanyang puso at ito po'y magamit sa kanyang araw-araw, maging matatag siya bilang single mom, Panginoon. Hallelujah. Salamat po dahil ikaw po, Panginoon, ang
makita sa kanyang buhay. Thank you, Lord, dahil mayroon kang ginawang mga himala, complete total healing din po sa kanya. Ito ay taos-pusong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you din po, Panginoon, sa buhay ng aming senior pastor, Franklin Benitez, Lord, sa kanyang asawa, Pastor, si Ma'am Jean, Panginoon, sa kanyang 3 anak, Father God, si Faith, si Sel, at si Francine, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala mo ang senior pastor, lalong pang pagpalain. Lord, salamat sa wisdom na binigay mo sa kanya, na kami po'y pamahalaan, mga pastor ng CLGF, Lord, mga outreach pastors, di pastor. Salamat po, Panginoon, at siya po, Panginoon, ay mahabang buhay pa, walang sakit karamdaman po sa aming senior pastor at sa buong pamilya nila. Lord, surrounded with a favor like a shield, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, declaring blessings upon blessing. Shalom, Panginoon, sa buhay po ng aming senior pastor at sa buhay din po ni Pastor Ranelia din po, Panginoon, sa kanyang nasa Victoria, Canada na po siya, Father God. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya at sa kanyang tinutuloyan, Lord. Hallelujah. Panginoon, sa kay Ma'am Princess Springs, Panginoon, at sa Springs family, salamat po, Panginoon, pinagpala mo ang kanyang lahat ng mga lakad ni Pastora dahil ikaw po ang nauna, ikaw po ang talagang nakikita niya, ikaw yung kanyang gabay. Salamat po sa pag-iingat niya, traveling mercy sa covering of your blood, kahit saan man sila pumupunta, Panginoon, in the name of Jesus, sa lahat ng mga kasama, ng mga ka-outreach pastor, Panginoon, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, sa buong Pilipinas, at maging sa ibang bansa. Salamat, iniingatan mo yung mga pastor, Panginoon, missionary, Panginoon, hallelujah, sa buong mga denomination, kasi hindi ka man nakatingin sa denomination, Lord, nakatingin ka sa paghahari, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, pagharian mo ang bawat isa. Lahat po kami dito, Panginoon, ay pinagpala, maging sa mga nanonood nito na silent lang po, Panginoon, hindi napapakilala, hindi napapakita, pero nanonood sila, maging sa replay. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ay kausapin mo sila through sa mga salita na ito na aming binabulay-bulayan. Salamat po sa pure heart sa bawat isa po, Panginoon. Hallelujah. Salamat ka kami po, Panginoon, ay patuloy na magpupuri, magpapasalamat, lalo na ngayon, Panginoon, na ito po'y Sunday ngayon, Lord. Blessed Sunday sa bawat isa, pinagpalang araw ito. Sabi mo, Panginoon, yung araw ng pagpapahinga ay amin pong pararangalan, amin pong binabanal mo po to kasi napahinga ka sa 7th araw. We pray, Lord, na ang lahat po makapunta sa mga kanya-kanya mga kung saan man kami nagsisimba, Panginoon, doon kami bumabalik, magpupulit, magpapasalamat, mag-fellowship sa church po, Panginoon. Thank you, Lord, sa bawat isa. Walang iba ang aming tinataas ngayon. Ikaw lang po, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay pinagpala. Kami po, Panginoon, ay Lord, sa aming temporaryo na paghiwalay-hiwalay, balutin mo po yung bawat isa ng yung banal na dugo, ano man ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay, ano man ang binabalak nila, hindi mananagumpay. Alam namin, Panginoon, mas makapangyarihan ka na Diyos. Ikaw ang Diyos na nagmamayari ng lahat. Ikaw ang Diyos, walang imposible sa iyo, walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, kami po kami nagtitiwala, nagnanampalataya ng buo sa iyo, at walang ibang aming tinataas ngayon. Ikaw lang po, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po everyone. And si Ate Lorlinda pala, Lorlinda Argilies, no, sabi niya, yung lagi siyang napanalangin dito na paninikip sa kanyang dibdib, na wala siya ngayon, pero palagi din natin silang ipanalangin, no, sa lahat pong na may mga sakit, pinagaling na tayo sa magitan ng mga latay ng ating Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. God bless everyone. At tayo po ay maghiwalay-hiwalay temporary, and bukas po ay mayroon pa bang kanta, ate? Meron. Sige. Wait lang. Magkanta pa daw po tayo. No, mag-wait muna tayo sa kanta. Amen. Shalom, shalom. Anong gusto mo, ate? Salamat po, ate. All is well. No? Purihin ka, Oh. Diyos. Nakakantay natin ngayon. May idadagdag ka pa, mananay. Ang aking sasabihin, maraming salamat po, Ama, dahil sa inyong bugtong na anak, hindi na kami maghihirap na maghanap ng mga buhay na ihahandog. Amen. Sa madali pong salita, ang aming buhay na ito, na pahiram ninyo sa amin, ay buhay din naming ibinabalik sa inyo. Kayo ang makapangyarihan sa lahat para magawa namin ang lahat ng inaasahan namin na magawa sa inyong ikalulugod. Salamat po sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat sa mapagpalang dugo niya.
Salamat po sa inyo for your name's sake, O Lord. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ay, ito, alam niya ang pangalan ko. Yes, maganda yan. Alam ng pangalan. So, magkanta muna tayo before tayo maghiwalay-hiwalay. Kanta muna tayo. Amen. Hallelujah. Lord, Sabi ni kailangan Ate Let niyo po Salsida. Sabi ni Ate Lorna. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi ni Ate Let. No, salamat. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Sabi ni Ate Junmin. Amen. Dito lang sa katabi ko. Amen. Glory to God. So, Yes, Lord. hallelujah. Hallelujah. Salamat po, no. Minsan ay mga mayroon na panghihina, pero yung mga panghihina na to ay matagal na itong binayaran ni Lord. Sa mga latay niya, sa cross at yung mga dugo niya, tayo ay protektado. We apply the blood of Jesus Yes. in everyone po sa atin. Amen. Apply the blood of Jesus sa kanyang protection po ba sa bawat isa sa Yes. atin. May nagbayad na si Jesus. Bayad na yan lahat. Mga sakit at karamdaman, binayaran na yan. Kaya huwag na natin itapon na natin yan. No? Salamat sa Panginoon, bayad na itong lahat ng mga sakit natin at Yes, karamdaman. Lord. Tatapon na. Kaya pinagaling niyo na po kami na. Yes. Dilim ang naroon, walang hugis, walang anyo ang noon. Ngunit siya'y nagsalita, liwanag ay sumikat, at ang mundo'y nabuo sa salita niyang tapat. Nulman niya ang lupa't karagatan, bawat bundok, bawat bituin sa kalangitan. Araw at buwan, kanyang inilagay, oras at panahon siya ang gabay. Bagay hawak niyang kamay, Yes, ingat po, ate. God bless po. Out daw na po siya. sa kanya. Out na po. Prepare na po ako. Yes, God bless. Shalom po. Ng kalawakan, Ate Lorna, God bless. Ate Karin. bituin at araw, walang hanggan. Sa laki ng mundo, lawak ng kalangitan, ako'y hindi niya kinalimutan. Hari ng lahat, hari ng mga hari, lahat ng bagay sa kanya'y posible. Sa dami ng tao sa mundong ito, tinawag niya ako sa pangalan ko. Yes, Lord, tinawag mo kami sa pangalan namin, Father God. Salamat Bawat po. hibla ng buko'y bilang niya. Yes, bilang niya yung ating hibla ng Bawat buhok. luhay hilingit sa kanya. Yes, Lord. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, narinig niya ang aking nararamdaman. Bagay na kamay niya, walang imposible sa kanya. Ang Diyos ang gumawa ng kalawakan, bituin at araw, walang hanggan. Sa laki ng mundo at lawak ng kalangitan, ako'y hindi niya kinalimutan. Hari ng lahat, hari ng mga hari, lahat ng bagay sa kanya'y posible. Sa dami ng tao sa mundong ito, tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi ako naligaw sa paningin niya, hindi ako malit sa kanyang mata.
kailan hindi niya ko iniwan sa bawang hakbang siya'y nariyan. Ang siyang gumawa ng lalawakan, bituin at araw walang hanggan, sa langit ng mundo't sa lawak ng kalangitan, ako'y hindi niya kinalimutan. Amen. Sabi natin Chimpong, amen. Amen. Hari ng lahat, hari ng mga hari. Thank you po, Ate Ching. At sa lahat Lahat po. ng bagay Ate Karen nandyan pa din po. At Ate Jessica. posible. Sa dami ng tao sa mundong ito, tinawag niya ako. Yes, sa tinawag niya tayo sa pangalan. ko. Dami ng tao sa mundong ito, alam niya ang pangalan ko. Yes po. Hallelujah. God bless po everyone. Salamat po. No, have a blessed Sunday pala ngayon. No? So, punta po tayo sa kanya-kanya nating church kung saan nag-church, nagpupuri. No, punta po tayo at patuloy nating sambahin, purihin ang Lord sa araw na ito, lalo na ngayong linggo. Amen. God bless po. Ang pangalan ni Lord ay talagang pinupuri natin. No? Ang pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. God bless po. Shalom. See you po tomorrow. Amen. Salamat po. Amen. Amen. Yes. God bless po. Shalom. Ito na. Yes. Amen daw. Ganun tingnan mo. Si Ate Janmin. We love you with the love of the Lord. Pamahagi natin ang salita ng Diyos. Amen. Shalom. Aga tayong mag-out kasi Sunday ngayon. Prepare pa na sa simba kayo. Amen. God bless. Salamat po sa lahat. Shalom.